Ilang magsasaka sa Pangasinan, problema ang pagkatuyo ng mga sakahan dahil sa kakaunting ulan. Naritong report. Panahon na ng tag-ulan pero hindi pa rin nakakapagtanim ng palay ang karamihan sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang sakahan tila natutuyo na dahil sa bihirang pag-uulan. Kung magtutuloy-tuloy daw ang ganitong sitwasyon ay maapektuhan ng pagsasaka ngayong cropping season. Wala pa, kawala pa lang nag-umpisa pa eh. Tuyong-tuyo na eh. Problema na sa tubig eh. Yung solar eh, wala na, puro sira na eh. Sinilabas na abiso ng Pag-asa, aasahan daw na mararanasan ng El Niño phenomenon simula sa mga susunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng dry condition ang nasa 47 na lalawigan sa bansa, kabilang ang Pangasinan. Bunsod nito, nag-abiso na ang Mangaldan Agriculture Office sa mga magsasaka sa interventions na dapat gawin. Una na rito ang pag-a-apply ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation at ang pagsunod sa cropping calendar mula sa National Irrigation Administration. Kahit papano, dun sa sasabihin nilang cropping calendar at eco-program na area, hindi tayo ganong mababahala kasi nag-commit ang National Irrigation Administration na susupply dito ng tubig. Ngayong cropping season ay may aasahan pa rin na patubig mula sa NIA. Pero sa buwan ng Nobyembre ay magiging pahirapan na ang patubig kaya't iminumungkahi ng Agriculture Office sa mga magsasaka na magtanim ng drought-resistant crops. Na-advise din natin, saalang-alang natin yung mga drought resistance o yung mga i-strategize na itatanim dun sa kanilang bukid kung pabor ba ang palay dun sa kanilang area or ibang strategic crops nang sa ganun, hindi siya gaanong nangangailangan ng maraming patubig. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.